Ang galing mo namang magtapon ng pera, Tala. Alam mo bang ang kape na natapon mo sa mga kontratang ito ay mas mahal pa sa kinita mo sa buong buhay mo? Ang boses ni Dante ay matalim, parang talim ng kutsilyong humahawi sa katahimikan ng silid-aklatan. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mukha ay bakas ang pagkairita, habang nakatingin sa mga papel na nabasa ng kape sa ibabaw ng mesa. Sa kabilang linya ng telepono, naririnig ang halakhak ni Nicole. Ang boses nito ay pamilyar na tunog ng pangungutya na nagpapakaba sa dibdib ni Tala. Habang nakayuko, dahan-dahang kinuha ni Tala ang basahan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng mga salitang gusto niyang isigaw, ngunit pinipili niyang ibaon sa kanyang lalamunan. Bawat haplos ng tela sa ibabaw ng mesa ay mabagal, maingat, tila sinusubukan niyang burahin hindi lang ang mantsa ng kape, kundi pati na rin ang bawat alaala ng pagmamahal na minsan ay namagitan sa kanila sa loob ng 4 na sulok na ito. Ang amoy ng matapang na kape ay humahalo sa amoy ng lumang papel at pabango ni Dante, isang samyo na noon ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan, ngunit ngayoy nagdudulot ng hapdi sa kanyang paghinga. Sa kabilang bahagi ng mesa, si Tristan ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga dokumento, kundi sa mga kamay ni Tala na patuloy sa paglilinis. Ramdam ni Tala ang titig ni Tristan, isang titig na puno ng pag-aalala at marahil ay pagsisisi, ngunit hindi siya tumingin. Alam niyang kung magtatagpo ang kanilang mga mata, baka tuluyan ng gumuho ang maskarang pilit niyang isinusuot para manatiling matatag sa harap ng lalaking itinuturing niyang asawa. Maya-maya, muling nagsalita si Dante. Ang boses ay mas malamig pa sa hanging pumapasok sa bintana. Huwag mo na akong intindihin, Nicole. Ang babaeng ito, hanggang pagtitimpla lang talaga ng kape ang silbi. Don't worry, malapit na itong matapos. Kapag napirmahan na niya ang mga papeles para sa merger, hindi na natin kailangang tiisin ang presensya niya rito. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Tala. Ang kanyang dibdib ay masikip, parang may nakadagan na mabigat na bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Tila tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nagpapaalala sa kanya ng katotohanang matagal na niyang alam, ngunit ngayon lang niya lubos na naunawaan. Ang taong itinuring niyang tahanan ay siya palang dahilan ng kanyang unti-unting pagkakawasak. Nang matapos ang tawag, inilagay ni Dante ang telepono sa mesa nang may malakas na tunog at lumabas ng silid nang hindi man lang siya nililingon. Tila isa lamang siyang anino na walang halaga sa kanyang paningin. Naiwan si Tala sa gitna ng malawak at malamig na silid. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tristan, na nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, ay humakbang papalapit. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng katahimikang hindi kayang ibigay ng kahit sino. Inabot niya ang isang panyo at inilapag ito sa tabi ng basahan na hawak ni Tala. Hindi siya nagsalita, ngunit ang bawat paggalaw niya ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa sakit na nararamdaman ng babae. Tala, hanggang kailan mo hahayaang lamunin ka ng mga taong walang ibang ginawa kundi tapakan ang iyong pagkatao? Ang tanong na ito ay hindi nagmula kay Tristan, kundi sa sarili niyang isipan, isang mahinang bulong na unti-unting lumalakas, nagiging sigaw na handang kumawala. Habang tinitingnan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa makintab na ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang babaeng pagod na, ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Nang tuluyang pumikit ang pinto sa paglisan ni Dante, tila sumama ang lahat ng hangin sa loob ng silid. Naiwan si Tala na nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumabagsak. Pagod sa pagpapanggap na hindi niya naririnig ang bawat pagyurak sa kanyang dangal.
Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay parang minutong nagpapaalala sa kanya ng mga taon na sinayang niya sa pagmamahal sa isang taong hindi man lang siya itinuring na kapantay. Si Tristan ay nanatiling nakatayo sa tapat ng malaking bintana. Ang kanyang anyo ay nakasila sa liwanag ng papalubog na araw. Alam ni Tala na dapat na siyang umalis, dapat na siyang bumalik sa kanyang maliit na kwarto upang doon ilabas ang lahat ng luhang pilit niyang pinipigil. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa sahig, hindi makagalaw, hindi makapagsimula ng paglisan. Tala, kailangan mong maging handa. Hindi lang simpleng kontrata ang pinapapirmahan niya. Ito ang magiging dahilan ng tuluyang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ng iyong pamilya. Ang boses ni Tristan ay mahina, halos pabulong, ngunit puno ng bigat ng katotohanan. Hinarap siya ni Tala. Ang kanyang mukha ay blangko, isang maskara ng pagod na kaluluwa. Tiningnan niya ang mga dokumentong nakabukas pa rin sa mesa. Ang mga legal na terminong dati nakakalito ay ngayoy malinaw na sa kanyang paningin. Alam ni Tala na ang bawat letrang nakasulat doon ay isang hakbang patungo sa kanyang pagbagsak, ngunit ito rin ang susi sa kanyang paglaya. Alam ko, Tristan, sa tingin mo ba ay hangal ako? Ang sagot ni Tala ay malamig, isang boses na hindi nakilala ng kanyang sarili. Lumapit siya sa mesa at hinawakan ang gilid ng makapal na folder. Ang bawat pahina ay parang patalim na humahaplos sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang mundong kanyang ginagalawan ay walang puwang para sa mga taong tulad niya na marunong magmahal ng tapat. Si Tristan ay lumapit ng bahagya, sapat lamang upang maramdaman ni Tala ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Walang namagitan sa kanila kundi ang malabong liwanag ng dapit hapon na tumatagos sa kurtina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tensyon sa loob ng silid ay tila nagbago ng anyo, mula sa galit patungo sa isang malalim at mapait na pag-unawa. Hindi ka hangal, Tala. Ikaw ang pinakamatalinong babaeng nakilala ko. Ngunit ang iyong kabutihan ang siyang naging kahinaan mo, ani Tristan. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Inabot ni Tristan ang kanyang kamay, tila nais hawakan ang balikat ni Tala, ngunit huminto rin sa ere. Alam nila pareho na ang bawat pagkilos na labas sa kanilang profesional na ugnayan ay isang malaking panganib. Ang bawat segundong lumilipas ay isang pagsubok sa kanilang pasensya at sa kanilang kakayahang itago ang nararamdaman sa gitna ng mga anino ng pagtataksil ni Dante. Tumingin si Tala sa labas ng bintana kung saan nagsisimula nang tumulo ang unang mga patak ng ulan sa madilim na langit. Ang bawat patak ay parang mga luhang hindi niya mailabas, isang paalala na ang bagyo sa kanyang buhay ay hindi pa tapos. Alam niyang sa susunod na araw, kailangan niyang harapin si Dante. Kailangan niyang ngumiti habang unti-unting kinukuha ng taong yon ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang katanungang patuloy na gumagambala sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo bago siya tuluyang mawala? Nang tumalikod si Tristan upang maghanda ng kanyang mga gamit, naiwan si Tala na nakatitig sa mga dokumento. Isang lihim na plano ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lamang sa isang sulok. Kung ito ang huling papel na kailangan niyang pirmahan, titiyakin niyang ang bawat tinta na tatatak doon ay magiging simula ng katapusan ni Dante. Habang papalabas ng silid, isang hindi inaasahang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanila sa katotohanan. Nakita nila si Nicole na nakatayo sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila hinahanap ang anumang pahiwatig ng kanilang lihim na pag-uusap. Tristan, hindi ba dapat ay nasa opisina ka na? At ikaw, Tala, bakit ka pa nandito? Hindi mo pa ba tapos ang mga utos sa'yo? Ang boses ni Nicole ay puno ng pangungutya. Isang matalas na paalala
na kahit sa loob ng sarili niyang bahay, si Tala ay itinuturing na isang estranghero. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nabahiran ng lamig nang pumasok si Nicole. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng takong na tumatama sa sahig, isang ritmo ng awtoridad na pilit niyang ipinapamukha kay Tala. Tiningnan niya ang mesa, ang mga papeles, at pagkatapos ay ang panyo na naiwan ni Tristan sa gilid. Bakit parang napakaseryoso ng usapan niyo? Tala, akala ko ba ay inutusan ka ng ayusin ang mga bulaklak sa garden? Nakalimutan mo na ba ang lugar mo dahil sa dami ng iniisip mo? Humalakhak si Nicole, isang tunog na walang bahid ng katapatan. Hinarap siya ni Tala. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Kahit na sa loob ng kanyang dibdib ay nagngangalit ang damdamin, hindi siya sumagot agad. Alam niyang sa bawat salitang bibitawan niya ay naghahanap si Nicole ng mali upang lalo siyang saktan. Tapos ko na ang mga bulaklak, Nicole. At ang mga papeles na ito ay inutos ni Dante na suriin ko bago siya bumalik. Sagot ni Tala sa mahinahon ngunit matatag na boses. Tumingin si Nicole kay Tristan na nananatiling tahimik sa gilid. Ang titig ni Tristan ay walang mababakas na emosyon. Isang pader na hindi kayang pasukin ni Nicole. Ramdam ni Tala ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Si Nicole ay tila isang mangangaso na naghahanap ng pagkakataon habang si Tristan ay ang bantay na hindi maalis ang kanyang pagbabantay. Dante? Kailan pa naging clerk si Tala? Tristan, huwag mong sabihing tinutulungan mo siya sa trabahong hindi naman para sa kanya. Lumapit si Nicole kay Tristan. Ang kanyang pabango ay humalo sa hangin. Isang matapang at nakakasulasok na amoy para kay Tala. Inilapit ni Nicole ang kanyang mukha kay Tristan, ngunit ang lalaki ay dahan-dahang humakbang palayo, isang simpleng galaw na nagpakita ng malinaw na distansya. Ginagawa lang namin ang trabaho ayon sa utos ni Dante, Nicole. Walang ibang dahilan. Sagot ni Tristan nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Tumalikod si Nicole at muling tumingin kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila sinusuri ang bawat hibla ng damit ni Tala, bawat paggalaw ng kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Tala. Ang distansya ay sapat lamang upang maramdaman ang init ng kanyang katawan. Tandaan mo, Tala, kahit anong gawin mong pagpapanggap, hinding-hindi ka magiging bahagi ng mundong ito. Ikaw ay isang anino lamang na dumaan sa buhay ni Dante. At ang mga anino, madaling burahin kapag sumikat na ang araw. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na bumaon sa puso ni Tala. Ngunit sa halip na tumulo ang luha, nakaramdam si Tala ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Napagtanto niya na ang galit ni Nicole ay bunga ng kawalan nito ng katiyakan. Si Nicole ay natatakot na mawala ang lahat at ang takot na yon ang siyang kahinaan nito. Kung yan ang tingin mo, Nicole, wala na akong magagawa. Ngunit tandaan mo rin, ang anino ay hindi nawawala. Sumasama lamang ito sa dilim. At minsan, sa dilim, mas nakikita ang mga bagay na pilit nating itinatago. Nagulat si Nicole sa sagot ni Tala. Hindi niya inaasahan ang paglaban, ang boses na walang halong takot. Tumingin si Nicole kay Tristan na bahagyang napangiti sa narinig. Napahiya si Nicole sa harap nila. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Huwag na huwag mo akong hamunin, Tala, dahil sa isang pitik ko lang mawawala ang lahat ng natitira sa'yo. Umalis si Nicole nang may mabilis na hakbang. Ang kanyang tunog ng takong ay unti-unting nawala sa koridor. Naiwan si Tala at Tristan na tahimik sa loob ng silid. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang panalo para kay Tala. Isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang sarili. Tumingin si Tristan kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi mo na dapat ginawa yon, Tala. Maari kanyang saktan, wika ni Tristan. Hindi na ako takot, Tristan. Dahil ang taong wala nang mawawala ay wala na ring dapat katakutan.
Sagot ni Tala habang tinitingnan ang labas ng bintana kung saan nagsisimulang lumitaw ang unang mga bituin sa kalangitan. Matapos ang insidente sa silid-aklatan, nanatiling nakatayo si Tala sa tapat ng malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na ang babaeng madaling umiyak at yumuko ang nakikita niya, kundi ang isang taong pagod na sa paulit-ulit na pagpapatawad sa mga taong hindi marunong humingi nito. Ang bawat hibla ng kanyang buhok, ang bawat guhit sa kanyang mukha, ay saksi sa mga gabing pilit siyang binubura ng mundong ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hardin ng mansyon, ang lugar kung saan dati ay masaya silang nagtatawanan ni Dante sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ngayon, ang mga puno ay tila matatandang saksi ng kanyang pagdurusa. Ang mga damo sa paligid ay unti-unti nang natutuyo, tila sumasabay sa pagkamatay ng kanilang pagsasama. Habang naglalakad, may napansin siyang isang maliit na kahon na nakabaon sa ilalim ng isang paso. Ito ay isang bagay na dati ay ipinagbawal ni Dante na galawin niya. Sa kabila ng takot, kinuha ni Tala ang kahon. Ang takip nito ay may kalawang na, simbolo ng panahon na lumipas nang hindi man lang niya namalayan. Pagbukas niya, tumambad ang isang lumang litrato at isang papel na may mga sulat kamay. Ito ang mga dokumentong matagal nang hinahanap ni Dante, ang mga patunay ng orihinal na pagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyon at ang mga tala ng korporasyon na bago pa man dumating ang impluwensya ni Nicole. Ang bawat dokumento ay isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa larawan ng kasinungalingan na binuo ni Dante sa loob ng maraming taon. Biglang may narinig siyang yabag ng paa sa damuhan. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa loob ng kanyang mahabang apron. Si Nanay Delia ang papalapit, ang tanging tao sa mansyong ito na turingan ay tunay na pamilya sa kanya. Ang mga mata ni Nanay Delia ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang balikat ni Tala. Iha, kailangan mong umalis dito. Huwag mong hintayin na makita ka nila. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may tenga at ang bawat bintana ay may mata. Pabulong na, sabi ni Nanay Delia. Nanay, bakit niyo hinayaang mangyari ito? Bakit niyo hinayaan na unti-unti akong kainin ng galit nila? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil noon, akala ko ay pag-ibig ang magliligtas sa iyo. Ngunit ngayon, alam ko na, ang pag-ibig na walang respeto ay isa lamang gapos. Tala, ang mga dokumentong hawak mo ay hindi lamang papel. Ito ay ang susi sa iyong kalayaan. Ngunit ito rin ang maaring maging sanhi ng iyong kapahamakan. Niyakap ni Nanay Delia si Tala ng mahigpit. Ang yakap na yon ang nagbigay kay Tala ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, ang takot na bumabalot sa kanyang puso ay nagsimulang maglaho, napalitan ng determinasyon. Alam na niya ang susunod na hakbang. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya maghihintay ng awa. Sa malayo, nakita ni Tala ang anino ni Dante na papalabas ng pintuan ng mansyon. Hawak ang kanyang telepono at tila may kausap na seryoso. Ang bawat hakbang nito ay puno ng pagyayabang. Tiningnan ni Tala ang kahong hawak niya, ang mga papeles na magpapabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Dante. Ang ulan ay nagsimulang pumatak muli, isang malamig na yakap mula sa langit. Hindi na ito ang ulan na nagpapaalala sa kanya ng pagtataboy sa kanya ni Dante noon. Ito ay ulan na naglilinis ng daan para sa kanyang pagbabalik, hindi bilang asawa, kundi bilang isang babaeng handang bawiin ang lahat. Bago pa man makalapit si Dante, mabilis na tumakbo si Tala patungo sa likod ng kusina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pangako. Pangako na hindi na siya muling magiging biktima. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga haplos ng pag-asa
nagpapaalala sa kanya na sa likod ng bawat kadiliman ay may liwanag na naghihintay para sa mga matatapang na harapin ang kanilang katotohanan. Ang pagtibok ng puso ni Tala ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig habang nagtatago siya sa likod ng malalaking paso ng halaman sa kusina. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay nagiging mas malakas, nagbibigay ng tamang takip para sa ingay ng kanyang paghinga. Sa kabilang panig ng pader, narinig niya ang boses ni Dante. Mababa ngunit puno ng otoridad. Kausap ang isa sa mga tauhan nito tungkol sa isang transaksyong pinansyal na dapat na raw matapos ngayong gabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga dokumentong nakuha niya sa ilalim ng paso. Sa pamamagitan ng malamlam na liwanag mula sa bintana, sinuri niya ang mga pirma at petsa. Ang bawat piraso ng impormasyon ay parang isang kidlat na nagpapalinaw sa madilim na bahagi ng kanyang alaala. Hindi lamang ito basta mga papeles. Ito ang patunay na ang lahat ng pag-aaring ipinagmamalaki ni Dante ay hindi sa kanya. Ang mga ito ay ipinangalan sa pamilya ni Tala. Bago pa man ito mabura sa kasaysayan ng kumpanya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tala. Hindi na lamang galit ang nararamdaman niya. Ito ay isang malamig at kalkuladong determinasyon. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Nanay Delia ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit pilit na nagpapakita ng katatagan. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento mula sa kamay ni Tala at ipinasok ang mga ito sa loob ng isang lumang basket ng lino na nakatago sa ilalim ng lababo. Huwag na huwag kang lalabas dito hanggat hindi sila umaalis ng sala, bulong ni Nanay Delia. Si Tristan ay nasa loob din ng bahay. Sinusubukan niyang ilihis ang atensyon ni Dante para hindi kahanapin. Sa loob ng sala, narinig ni Tala ang pagtawa ni Nicole, isang tawa na pilit at puno ng pangungutya. Tristan, bakit parang hindi ka mapakali? May hinahanap ka ba? O baka naman may tinatago ka? Wika ni Nicole. Ang boses ni Tristan ay nanatiling kalmado. Isang boses na nagbibigay ng seguridad kahit sa gitna ng panganib. Nag-aalala lang ako. Sa ulan, Nicole, maaring magdulot ito ng pagbaha sa daan, kaya dapat ay maging handa tayo sa anumang aberya sa ating mga dokumento. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay kontrolado ko. Napangiti si Tala sa kanyang pinagtataguan. Ang pagkakaroon ng isang kakampi sa loob ng kampo ng kalaban ay ang pinakamahalagang piyesa sa kanyang laro. Alam niyang si Tristan ay hindi lamang isang abogado. Siya ang tulay na magdadala sa kanya patungo sa katarungan, ngunit ang bawat segundong lumilipas ay isang panganib. Kung mahuhuli si Tristan na nagtatanggol sa kanya, tiyak na pareho silang mawawalan ng laban. Maya-maya, naramdaman ni Tala ang paglapit ng isang anino sa pinto ng kusina. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Dante, kundi ang magaan ngunit tiyak na paghakbang ni Tristan. Huminto ito sa tapat ng pinto, hindi pumasok, ngunit nanatiling nakatayo roon bilang isang bantay. Tala, narinig mo ba ang lahat? Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang mga dokumentong yan, ang magiging katapusan nila. Ngunit kailangan natin ng tamang pagkakataon para ilabas ang katotohanan sa publiko. Wika ni Tristan mula sa labas ng pinto. Sumagot si Tala ng pabulong. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Handa na ako, Tristan. Hindi na ako susunod sa kanilang mga alituntunin. Mula ngayon, ako ang magtatakda ng bawat hakbang ng larong ito. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa loob ng puso ni Tala, ang bagyo ay nagsisimula ng humupa na palitan ng isang malinaw at matapang na layunin. Ang bawat anino sa mansyong ito ay magiging saksi sa kanyang unti-unting pagbangon at si Dante, na nag-aakalang siya ang hari ng kanyang sariling mundo, ay hindi man lang alam na ang kanyang korona ay nagsisimula ng gumuho.
Ang gabi ay nababalot ng makapal na kadiliman at ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang musikang nagtatago sa anumang ingay sa loob ng mansyon. Sa kusina, si Tala ay nanatiling nakatago sa ilalim ng lamesa habang ang anino ni Tristan ay nananatili sa labas ng pinto. Nagbabantay laban sa posibleng pagpasok ni Dante o Nicole. Biglang bumukas ang pinto ng sala at narinig ni Tala ang mabigat na yabag ni Dante na humahakbang patungo sa direksyon ng kusina. Ang bawat pagtama ng sapatos nito sa sahig ay parang isang martilyong tumutunog sa bungo ni Tala. Tristan, bakit ka nandito sa labas ng kusina? Hindi ba't dapat ay nasa pag-aaral ka ng mga kontrata sa opisina? Tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng hinala. May nakalimutan lang akong dokumento na kailangan ko pang suriin, Dante. Masyadong mainit sa loob ng opisina, kaya napagdesisyonan kong maglakad-lakad muna. Sagot ni Tristan ng may buong katapatan sa boses. Hindi nagsalita si Dante sa loob ng ilang sandali. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Isang uri ng tensyon na kayang sumakal sa sinumang naroroon. Sa ilalim ng lamesa, pinigilan ni Tala ang kanyang paghinga. Pilit na iniiwasan ng anumang paggalaw na maaaring makagawa ng ingay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basket ng lino kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapabagsak sa lahat. Huwag mong subukang lokohin ang sarili mo, Tristan. Alam kong may kakaiba sa kilos ninyong dalawa ni Tala nitong mga nakaraang araw. Kung may napapansin ka na hindi tama, sabihin mo sa akin. Ayaw kong may magtraidor sa loob ng bahay na ito, ani Dante. Isang matalim na titig ang ibinigay ni Tristan bago ito tumalikod at naglakad palayo, kasama ni Dante patungo sa opisina. Nang tuluyang mawala ang mga yabag ng dalawang lalaki, mabilis na lumabas si Tala mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa labis na tensyon, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas kaysa dati. Lumapit si Nanay Delia at hinawakan ang kamay ni Tala. Iha, kailangan mo nang umalis dito ngayong gabi. Kapag nagtagal ka pa, baka mahuli ka na nila. Si Tristan ay gagawa ng paraan para mailabas ka sa mansyong ito. Pero kailangan mong maging mabilis. Tumango si Tala. Ito na ang sandali ng pagbawi. Hindi na siya babalik bilang alipin. Babalik siya bilang ang babaeng dapat sanang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili, sumilip siya sa bintana ng kusina at nakita ang isang sasakyang nakaparada sa labas ng gate. Ang susi sa kanyang paglayas mula sa mundong ito ng kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahakbang palabas ng pinto ng kusina, isang figura ang humarang sa kanyang dadaanan. Si Nicole. Nakatayo ito sa dilim. May hawak na isang basong alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang balak. Saan ka pupunta, Tala? Gabi na, hindi ba? At ano ang daladala mo sa basket na yon? Tanong ni Nicole. Ang boses ay puno ng mapait na panunukso. Ang bawat hibla ng katawan ni Tala ay nanginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding puot na matagal na niyang kinikimkim. Ang pagkakataong ito ay hindi na lamang tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa unang pagtutuos. May mga bagay na dapat nang tapusin, Nicole. At ang gabing ito, ang magiging saksi sa katapusan ng lahat ng iyong mga kasinungalingan. Sagot ni Tala nang may buong tapang na tumingin sa mga mata ni Nicole. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, nagsisilbing musika sa isang konfrontasyong hindi na maaaring iwasan pa. Ang titig ni Nicole ay parang matalas na patalim na pilit humahati sa katapangan ni Tala. Hinigpitan ni Tala ang kapit sa hawakan ng basket ng lino. Ang kanyang mga kamao ay nakabaon sa tela. Sa loob ng kusinang yon, ang amoy ng basang sahig at ang malamig na hangin mula sa labas ay tila nagpapabigat sa bawat paghinga. Ano ang akala mo, Tala? Na matatakasan mo ang lahat ng ito nang may daladala kang mga papel na wala ka namang karapatang hawakan?
Humahagikgik na wika ni Nicole, sabay hakbang papalapit. Ang bawat pagtunog ng kanyang sapatos sa semento ay isang babala. Hindi natinag si Tala. Sa halip na umatras, dahan-dahan siyang humakbang paharap. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng gabi. Ang karapatan ay hindi hinihingi ni Nicole. Ito ay kinukuha kapag ang katarungan ay pinagkakaitan. At kung iniisip mo na ang mga papel na ito ay para lamang sa pagtakas, nagkakamali ka. Ang mga ito ay para sa pagsisiwalat ng lahat ng dumi na itinago ninyo ni Dante sa loob ng maraming taon. Biglang nanlaki ang mga mata ni Nicole. Isang pahiwatig na ang kanyang pagkairita ay napalitan na ng bahagyang takot. Mabilis na inabot ni Nicole ang basket, ngunit mas mabilis na nakailag si Tala. Nagkaroon ng kaunting pag-aagawan at ang basket ay bahagyang natagilid. Ilang pirasong papel ang nahulog sa sahig. Ang mga sulat kamay at opisyal na selyo ay malinaw na nakikita sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Tristan ang pumasok. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala. Nang makita niya ang eksena, si Nicole na pilit na inaagaw ang basket at si Tala na naninindigan sa gitna ng silid. Hindi na siya nagdalawang isip. Nicole, ano ang ginagawa mo rito? Malalim na ang gabi at hindi ito ang tamang lugar para sa mga ganitong eksena. Ani Tristan, ang boses ay puno ng awtoridad na ikinagulat ni Nicole. Tristan, kinukonsinti mo ba ang babaeng ito? Nakita mo ba ang hawak niya? Sinusubukan niyang nakawin ang mga dokumento ni Dante. Sigaw ni Nicole, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkapahiya. Lumapit si Tristan at tumayo sa pagitan ni Tala at Nicole. Ang kanyang presensya ay nagsilbing pader na hindi kayang malampasan ng babae. Ang mga dokumentong yan ay pagmamay-ari ng pamilya ng Avileo. At si Tala ang may legal na karapatan sa mga ito. Kung may reklamo si Dante, maaari niya akong kausapin sa opisina bukas. Ngayon, Nicole, umalis ka na rito bago pa magising ang buong bahay at maging mitya ito ng iskandalong hindi mo gugustuhing humarap. Napaurong si Nicole. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa puot, ngunit wala siyang magawa laban sa kalmado at matatag na paninindigan ni Tristan. Tumingin siya kay Tala ng huling beses, isang tingin na puno ng sumpa, bago siya mabilis na lumabas ng kusina nang may malalakas na yabag. Nang tuluyang mawala ang presensya ni Nicole, napabuntong hininga si Tristan at lumingon kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. Tala, kailangan na nating umalis. Hindi na tayo ligtas dito. Ang ginawa mo ay isang malaking hakbang, ngunit ito rin ang maglalagay sa iyo sa gitna ng kanilang galit. Kinuha ni Tristan ang basket mula sa sahig at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Tala. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng katiyakan sa gitna ng nagaganap na kaguluhan. Hindi na sila nag-usap pa. Sa ilalim ng madilim na langit at sa pagitan ng mga patak ng ulan, sabay silang humakbang patungo sa pintuan ng likod, patungo sa sasakyang naghihintay sa kanila sa labas. Ang bawat hakbang ay isang paglaya. Hindi na sila babalik sa mansyong ito at hindi na rin sila babalik sa buhay na puno ng takot. Ang gabing ito ay ang huling pahina ng kanilang pagdurusa at ang simula ng isang laban na hindi na nila pakakawala. Ang makina ng sasakyan ay umugong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagbigay ng kakaibang ginhawa sa pandinig ni Tala. Habang tinatahak nila ang makipot na daan, papalabas ng mansyon, sinulyapan ni Tala ang rearview mirror. Ang malaking bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay unti-unting lumiliit. Nagiging isang anino na lamang sa gitna ng malawak na dilim. Hindi ka na kailangang lumingon, Tala. Ang lahat ng naiwan mo roon ay mga alaala na lamang ng isang buhay na hindi para sa'yo, wika ni Tristan habang nakatuon, ang mga mata sa daan. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan, isang boses na nagbibigay ng lakas
Sa babaeng kanina lang ay halos gumuho na ang mundo. Hindi sumagot si Tala. Hinaplos niya ang gilid ng basket na nasa kanyang kandungan. Ang mga dokumentong nakatago sa loob ay tila bumibigat sa bawat metrong nalalayo nila sa mansyon. Hindi dahil sa timbang nito, kundi dahil sa responsibilidad na kaakibat ng mga ito. Alam niya na ang pagtakas ay simula lamang. Ang tunay na laban ay magaganap sa liwanag ng araw. Sa harap ng mga taong dati nagpanggap na kaibigan, huminto ang sasakyan sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, isang lugar na malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit puno ng katahimikan at seguridad. Binuksan ni Tristan ang pinto para kay Tala, isang kilos na puno ng paggalang na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dito ka mananatili sa ngayon. Walang nakakaalam ng lugar na ito, kahit si Dante o si Nicole. Ang apartment na ito ay pag-aari ng isang matandang kaibigan na naniniwala sa katarungan, ani Tristan. Pumasok si Tala sa loob. Ang espasyo ay simple. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang nakaharap sa maliwanag na mga ilaw ng syudad. Habang inilalapag niya ang basket sa ibabaw ng mesa, naramdaman ni Tala ang isang matinding pagkapagod. Ngunit sa ilalim ng pagkapagod na yon, may isang kislap ng kagalakan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, siya ay malaya. Lumapit si Tristan sa bintana. Tinitingnan ang abot tanaw. Tala, kailangan nating maging maingat. Kapag nalaman nilang nawawala ka at ang mga dokumento, hindi sila magdadalawang isip na hanapin ka sa lahat ng paraan. Si Dante ay hindi isang taong sumusuko ng basta-basta, lalo na kung ang nakataya ay ang kanyang reputasyon. Lumapit si Tala sa tabi ni Tristan. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat lamang upang maramdaman ang bawat paghinga ng isa't isa. Sa ilalim ng madilim na silid, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, hindi lamang katarungan ang kanilang pinag-uusapan. Naroon ang isang pagnanasa na mabuhay ng totoo, nang walang halong pagpapanggap. Bakit mo ginagawa ito, Tristan? Bakit mo isinusugal ang lahat para sa akin? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lalim ng emosyon. Tumingin si Tristan sa kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay puno ng katapatan. Dahil sa bawat araw na nakikita kitang nagdurusa, nararamdaman ko ang bawat sakit na ibinibigay nila sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa buhay na yon, Tala. Karapat-dapat ka sa pagmamahal na totoo at sa katarungang matagal mo nang ipinagkakait sa iyong sarili. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang inilapit ni Tristan ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Tala. Isang haplos na puno ng pag-iingat, tila isang marupok na bulaklak ang kanyang hinahawakan. Hindi na kinailangan pa ng anumang salita. Ang bawat sandali ay puno ng kahulugan, isang pahinga sa gitna ng nagaganap na digmaan. Ngunit bago pa man sila tuluyang malubog sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng apartment ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na lumayo si Tristan at sumilip sa bintana. Ang kanyang mukha ay nagbago ng kulay, isang pahiwatig na ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Tala, kailangan nating magtago. May mga taong paparating at hindi sila mukhang mga kaibigan. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay muling bumilis. Ang laro ng pagtatago ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang sa pinakamapanganib na yugto. Ang mga yabag sa labas ng pintuan ay mabigat at tiyak, hindi katulad ng mga hakbang ng taong naghahanap ng tulong. Mabilis na hinila ni Tristan si Tala patungo sa loob ng banyo, ang tanging lugar na may matibay na kandado sa loob ng maliit na apartment. Ang bawat paghinga nila ay pigil, habang ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas ay umaaling-aungaw sa katahimikan. Huwag kang lalabas hanggat hindi mo naririnig ang boses ko, pabulong na bilin ni Tristan habang inilalapat ang kanyang likod sa pinto ng banyo, handang harangin
ang sino mang susubok na pumasok. Ang pintuan ng apartment ay bumukas nang may malakas na kalabog na nagresulta sa pagyanig ng buong silid. Narinig ni Tala ang boses ni Dante. Hindi na ito ang malamig at kalkuladong boses na nakasanayan niya, kundi isang boses na puno ng galit at pagtataka. Nasaan siya, Tristan? Alam kong nandito ka. Huwag mong subukang itago ang babaeng yan. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang lahat ng ginagawa ninyo sa likod ng aking mga mata? Ang bawat salita ni Dante ay parang latay sa hangin. Si Tala, na nakasilip sa siwang ng pinto ng banyo, ay nakita ang presensya ni Dante na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang baril na nakatutok sa sahig. Sa tabi nito ay may dalawang lalaking nakaitim na bihis, mga tauhan na hindi niya kilala. Wala siyang kinalaman dito, Dante. Kung may galit ka, ilabas mo sa akin. Pero huwag na huwag mong dadamay si Tala sa mga maling desisyon mo, sagot ni Tristan ng may katapangan sa boses. Maling desisyon! Siya ang nagtaksil sa akin. Ang babaeng itinuring kong asawa, ang babaeng binigyan ko ng lahat, ay nagbalak na nakawin ang aking kinabukasan. Sumigaw si Dante habang itinutok ang baril sa dibdib ni Tristan. Si Tala na nakakaramdam ng matinding kaba ay pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Alam niyang kung lalabas siya ngayon, tiyak na buhay ni Tristan ang kapalit. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa gilid ng lababo, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa ceramic. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Napansin niya ang isang mabigat na plorera sa ibabaw ng counter sa loob ng banyo. Isang maliit na armas, ngunit sapat na para makagawa ng abala. Sa labas patuloy ang pagtatalo ng dalawang lalaki. Si Dante ay parang isang hayop na nasusukol, handang manakit ng sinuman sa kanyang landas. Dante, hindi siya ang kalaban mo. Ang kalaban mo ay ang sarili mong kasakiman. Ang mga dokumentong hawak niya ay hindi ninakaw. Ang mga ito ay ibinalik lamang sa may-ari. Dagdag ni Tristan. Ang bawat salita ni Tristan ay parang panggatong sa apoy ng galit ni Dante. Narinig ni Tala ang pagkalabit ng gatilyo ng baril, isang tunog na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Hindi na siya makapaghintay. Kung mananatili siya roon, magiging saksi siya sa isang trahedyang hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng banyo. Ang liwanag mula sa sala ay tumama sa kanyang mukha. Sa isang iglap, tumingin si Dante sa direksyon niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Tala? Kaya naman pala, hindi na hinintay ni Tala ang susunod na sasabihin ni Dante. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ibinato niya ang plorera sa direksyon ng bintana ng sala na nagdulot ng malakas na pagbasag ng salamin. Ang tunog ng mga bubog na bumagsak ay nagdulot ng pagkalito sa loob ng silid. Mabilis na ginamit ni Tristan ang pagkakataong yon upang itulak si Dante at makipagbuno para sa baril. Ang bawat segundong lumilipas ay isang kaguluhan. Ang mga tauhan ni Dante ay sumubok na lumapit, ngunit si Tala ay hindi na nag-atubili. Kinuha niya ang basket ng mga dokumento at tumakbo patungo sa pintuan na ngayon ay bukas na. Ang gabi ay naging isang madilim na daan patungo sa isang kawalan, ngunit alam ni Tala na wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang tumakbo hanggang sa maabot ang liwanag. Ang hangin sa labas ay humahampas sa mukha ni Tala, malamig at puno ng amoy ng basang lupa. Hindi niya alam kung saan siya dinadala ng kanyang mga paa. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng basket na yakap-yakap niya, ang kanyang huling sandata. Ang bawat hakbang sa madulas na eskinita ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan, habang sa malayo, naririnig niya ang mga sigaw ni Dante at ang ingay ng mga sasakyang bumubuntot sa kanya. Tumigil si Tala sa isang mataong terminal, kung saan ang liwanag ng mga neon lights ay nagsisilbing panakip sa kanyang pagod na anyo. Hindi na siya ang babaeng nakatira sa marangyang mansyon.
Siya na ngayon ay isang puganteng may dalang katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang tinatawagan ang isang numero na matagal na niyang iniwasan. Ang tanggapan ng pinakamalaking pahayagan sa bansa. Hello, ito ba ang news desk? Mayroon akong mga ebidensya. Hindi lang tungkol sa pandaraya sa buwis, kundi tungkol sa lahat ng ginawa ng pamilya ng Avileo. Pabulong ngunit matatag na, sabi ni Tala. Sa kabilang linya, naramdaman niya ang interes ng kausap. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga bala na handang tumama sa puso ng mga taong nagdulot ng kanyang pagdurusa. Habang naghihintay siya ng tugon, nakita niya ang isang itim na sasakyan na huminto sa kabilang kalsada. Ang pintuan ay bumukas at bumaba si Nicole. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Kasama ang dalawang lalaking mukhang mga bodyguard. Hindi na siya maaring magtagal. Mabilis na tumakbo si Tala patungo sa loob ng terminal, sumakay sa unang bus na kanyang nakita. Ang bus ay puno ng mga taong pauwi na galing sa trabaho. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam na ang katabi nila ay ang babaeng magpapabagsak sa isang makapangyarihang pamilya. Habang umaandar ang bus, sinilip ni Tala ang bintana. Nakita niya si Nicole na nagwawala sa gitna ng kalsada. Itinuturo ang direksyon ng bus, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay naglalayo sa kanya sa kanyang nakaraan at naglalapit sa kanya sa katarungang matagal na niyang inaasam. Sa loob ng bus, inilabas ni Tala ang isang dokumento mula sa basket. Ito ay isang sulat na isinulat ng kanyang ama bago siya pumanaw. Isang sulat na nagpapaliwanag ng lahat ng kasinungalingan ni Dante. Ang bawat titik ay parang haplos ng pagmamahal na matagal na niyang kailangan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tala na hindi lamang siya lumalaban para sa sarili. Lumalaban siya para sa lahat ng taong tinapakan at binaliwala ng mga taong gaya ni Dante. Maya-maya, naramdaman ni Tala ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Tristan. Nakaligtas ako. Nakalabas na ako ng apartment, magkita tayo sa lugar na alam mo. Ang bigat sa dibdib ni Tala ay unti-unting napalitan ng isang matinding pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, hawak na nila ang alas. Ang bawat sandali ng takot ay nagbago ng anyo. Mula sa pagiging biktima, siya ay naging isang manlalaban. At habang tinatahak ng bus ang madilim na highway, ang bawat bituin sa langit ay tila nagsisilbing mga saksi sa pagsilang ng isang bagong tala. Isang babaeng hindi na kailanman muling magpapagapi sa kadiliman. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa maruming bintana ng maliit na motel kung saan pansamantalang nagtatago si Tala. Sa ibabaw ng lumang mesa, nakalatag ang mga kopya ng mga dokumentong nagpapatunay sa lahat ng kasalanan ni Dante. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lagda, petsa, at mga transaksyong hindi maitatanggi. Sa tabi nito, nakabukas ang laptop na hiniram nila kay Tristan, kung saan nakapaskil ang mga balita sa social media na nagsisimula ng kumalat tulad ng apoy. Hindi na lamang ito usapang pampamilya. Ang pangalan ng korporasyon ni Dante ay nasa mga pangunahing headline na ng mga pahayagan. Ang bawat post, ang bawat komento ng mga tao ay nagpapakita ng galit na matagal nang nakatanim sa mga taong nabiktima ng kanilang kasakiman. Tala, kailangan nating lumabas ngayon din. Nalaman na nila ang lokasyon natin, wika ni Tristan, habang mabilis na inililigpit ang kanyang mga kagamitan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, laging nakabantay sa pintuan. Bago pa man makatugon si Tala, isang malakas na katok ang gumimbal sa pintuan. Hindi ito katok ng isang hotel staff. Ito ay katok ng mga taong may dalang panganib. Mabilis na hinila ni Tristan si Tala patungo sa fire exit sa likod ng gusali. Ang bawat hakbang nila sa hagdanan ay puno ng kaba, habang naririnig nila ang pagwasak sa pinto ng kanilang silid.
Hindi nila tayo mahuhuli ngayon, Tala. Ang balita ay nasa kamay na ng tamang tao. Ang kailangan na lamang natin ay makarating sa istasyon ng telebisyon, ani Tristan, habang tinatahak nila ang makipot na eskinita patungo sa kalsada. Habang tumatakbo, nakita ni Tala ang isang billboard sa tapat ng kalsada. Doon, nakapaskil ang mukha ni Dante, ang taong dati hinahangaan ng marami, ngunit ngayon ay unti-unti nang binabaklas ng lipunan. Ang kanyang pagbagsak ay hindi na lamang isang posibilidad. Ito ay nagaganap na sa harap ng kanilang mga mata. Nang makarating sila sa tapat ng istasyon ng telebisyon, sinalubong sila ng mga reporter at mga bodyguard na hindi nila inaasahan. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Ang mga flash ay walang tigil sa pagkurap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tala si Dante at Nicole na papalapit. Ang kanilang mga mukha ay bakas, ang matinding galit at pagkapahiya. Tala, huwag mong gawin ito. Sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Kakausapin natin ito ng maayos. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang ilabas ang mga dokumentong yan. Tumigil si Tala sa paglalakad. Hinarap niya si Dante, ang kanyang tindig ay matatag, walang bakas ng takot. Sa likod niya, nakatayo si Tristan, isang tahimik na suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas. Dante, wala ka nang maibibigay na kahit ano na makakapagbura sa lahat ng sakit na idinulot mo. Hindi pera ang kailangan ko, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi na mabibili ng kahit anong halaga. Sagot ni Tala sa boses na malinaw na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang bawat tao sa paligid ay tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ni Tala na nagtagumpay na siya. Hindi dahil sa pagkapanalo ng laban, kundi dahil sa pagkalaya mula sa kanyang sariling takot. Inilabas ni Tala ang mga dokumento at iniabot ito sa pinuno ng news team. Ang bawat papel na ipinasa niya ay parang pagpapakawala sa isang ibong matagal na nakakulong sa hawla. At habang tinitingnan niya ang pagguho ng mundo ni Dante, naramdaman ni Tala ang unang tunay na paghinga, malalim, malaya, at puno ng pag-asa. Ang loob ng studio ng telebisyon ay puno ng nakakasilaw na liwanag. Ngunit para kay Tala, ang lahat ng ito ay tila isang malabo at malayo na panaginip. Ang bawat kamera na nakatutok sa kanya ay tila isang mata ng publiko na naghihintay ng bawat salitang bibitawan niya. Sa gilid, nakita niya si Dante at Nicole. Nakaupo sa kabilang panig ng set, ang kanilang mga muka ay tila mga maskarang unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng mga studio lights. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa ilalim ng anino ng mga kasinungalingan. Akala ko ang pagmamahal ay ang pagtitiis sa lahat ng pang-aabuso, ngunit ngayon, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago ng katotohanan, wika ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, isang boses na hindi na nangangailangan ng sigaw upang mapakinggan. Habang nagsasalita si Tala, ipinapakita sa malaking screen sa likod niya ang mga kopya ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Dante. Ang bawat pirma na peke, ang bawat perang inilipat sa mga dummy accounts ay nakalantad sa harap ng libu-libong manonood. Si Dante ay hindi na nakatingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Nicole, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas, ngunit alam nilang dalawa na ang pintuan ng studio ay nababantayan na ng mga awtoridad. Ang bawat segundo sa loob ng studio ay parang isang paghatol. Tala,
Baka naman maaari nating pag-usapan ito ng sarilinan. Muling pakiusap ni Dante, ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng desperasyon na pilit itinatago sa ilalim ng formal na pananamit. Tumingin si Tala kay Dante. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang lalaking kinatatakutan niya noon. Nakita na lamang niya ang isang taong duwag, isang taong gumuho ang buong mundo dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Tapos na ang oras ng usapan, Dante. Ang bawat desisyon mo ay may katapat na konsepto. At ngayon, ang konsepto ay ang pagharap sa hustisya. Sagot ni Tala. Biglang bumukas ang pinto ng studio. Pumasok ang mga opisyal ng pulisya. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong silid. Si Dante ay hindi na lumaban. Nang ilagay ang posas sa kanyang mga pulso, ang ingay ng bakal na nagtatama ay nagsilbing huling nota ng isang trahedyang natapos na. Si Nicole ay sinubukan pang tumakbo palabas, ngunit hinarang siya ng mga security guard. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pagmamataas, ay napalitan ng mga hikbi at pagsisisi na wala na ring halaga. Habang inilalabas si Dante at Nicole sa studio, huminto sandali si Dante sa tapat ni Tala. Tiningnan niya ang babaeng minsan ay kanyang inalipin. Ang babaeng ngayon ay malaya na. Wala siyang sinabing kahit ano, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pagsisisi na dumating ng napakahuli. Nang tuluyang mawala ang lahat, naiwan si Tala sa gitna ng stage. Si Tristan ay lumapit sa kanya, hindi na bilang isang abogado, kundi bilang isang taong naniwala sa kanya mula sa simula. Inabot ni Tristan ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, maluwag itong tinanggap ni Tala. Ang bawat ilaw sa studio ay unti-unting pinapatay, ngunit ang liwanag sa loob ng puso ni Tala ay mas maliwanag kaysa dati. Ang toring ginto na matagal na nagkulong sa kanya ay tuluyan ng gumuho, at sa gitna ng mga guho, nakita niya ang isang bagong landas. Isang landas na siya mismo ang gagawa ng may dangal at may tunay na laya. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa bintana ng maliit na bahay sa probinsya kung saan pansamantalang nanirahan si Tala. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa malaking gulo sa telebisyon, ang mundong dati ay maingay at puno ng panganib ay napalitan ng awit ng mga ibon at amoy ng sariwang kape na nagmumula sa kusina. Sa labas, ang mga puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin, isang tanawin na dati pangarap lamang ni Tala. Habang siya ay nakakulong sa mansyon, dahan-dahang bumangon si Tala mula sa kama. Ang bawat kilos niya ay may kalayaan, walang nag-uutos, walang nagbabantay, at walang takot na baka may magawang mali. Paglabas niya sa beranda, nakita niya si Tristan na nakatayo malapit sa bakod. Tinitingnan ang malawak na palayan na unti-unting nagiging ginintuan dahil sa sikat ng araw. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Isang ngiting payapa, malayo sa tensyon at pagod na kanilang pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan. Hindi ka ba napapagod sa kakatitig sa mga palay? Biro ni Tala, habang papalapit sa tabi nito. Hindi, Tala. Dahil sa bawat sandali ng katahimikan na ito, naaalala ko na sa wakas, nahanap mo na ang kapayapaang matagal mong hinanap, sagot ni Tristan. Inabot niya ang kamay ni Tala at dahan-dahang pinisil ito. Ang haplos na yon ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng katiyakan. Sa mga nakaraang araw, unti-unting lumalabas ang mga balita tungkol sa paghatol sa pamilya ni Dante. Bagamat ang proseso ng hustisya ay matagal at puno ng papeles, ang pagkakakulong sa kanila ay sapat na para masabing tapos na ang isang kabanata ng pagdurusa. Hindi man naging madali ang lahat, ang mahalaga ay wala na ang mga anino na pilit na humihila sa kanya pababa. Sa loob ng bahay, inihanda ni Tala ang agahan, ang paghimay ng mga sangkap, ang pag-aayos ng mga pinggan,
Ang bawat simpleng gawain ay nagiging espesyal dahil ginagawa niya ito para sa sarili at para sa taong nagbigay sa kanya ng lakas. Wala ng mga pagpapanggap, wala ng mga lihim na kailangang itago. Ang tanging narito ay ang katotohanan ng buhay na kailanman ay hindi maibibigay ng kahit anong yaman. Habang sila ay kumakain, isang liham ang dumating. Galing ito sa kanyang mga abogado, nagpapatunay na ang lahat ng ari-ariang kinuha ni Dante ay naibalik na sa ilalim ng kanyang pangalan, alinsunod sa testamento ng kanyang mga magulang. Ngunit sa paghawak ni Tala sa papel, wala siyang naramdamang matinding kagalakan o kasakiman. Ang kayamanan ay isa na lamang kagamitan, isang paraan upang makatulong sa iba, hindi na isang hawla na magkukulong sa kanya. Ano ang plano mo para sa kinabukasan? Tanong ni Tristan habang pinapanood si Tala na binabasa ang liham. Tumingin si Tala sa malayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pait, ay ngayoy nagniningning sa bagong layunin. Gusto kong buksan ang isang sentro para sa mga kababaihang tulad ko noon. Mga babaeng naniwalang ang pag-ibig ay pagpapaalipin. Gusto kong ipakita sa kanila na ang kanilang boses ay mahalaga at ang kanilang buhay ay hindi nakadepende sa kahit sinong lalaki, sagot ni Tala. Napatitig si Tristan kay Tala. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay walang hangganan. Ako ay laging narito, Tala. Sa bawat hakbang, sa bawat plano, hindi kita iiwan, ani Tristan. Sa gitna ng tahimik na umaga, naramdaman ni Tala ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya akalaing makakamtan. Ang bawat paghihirap, ang bawat luha, ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Isang buhay na hindi na nakatali sa nakaraan, kundi nakaharap sa isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal na totoo. Ang mga buwan ay lumipas na parang simoy ng hangin sa bukid. Ang dating tahimik na sentro para sa mga kababaihan na itinayo ni Tala ay ngayoy buhay na buhay. Bawat sulok ng gusali ay napupuno ng tawanan at pag-uusap ng mga babaeng dati ay nawalan ng boses. Ngunit ngayon, ay unti-unti nang natututong tumayo sa sarili nilang mga paa. Si Tala ay naglalakad sa hallway ng sentro, hawak ang ilang mga dokumento para sa pagsasanay sa paghahanap buhay ng mga kababaihan. Ang kanyang kasuotan ay simple, isang blusang puti at malinis na palda. Ngunit ang tindig niya ay nagpapakita ng isang babaeng may tiwala sa sarili. Hindi na kailangan ng mamahaling alahas o marangyang gamit upang ipakita ang kanyang halaga. Ang kanyang ningning ay nagmumula na sa kanyang kalooban. Nang makarating siya sa opisina, nakita niya si Tristan na abala sa pag-aayos ng mga legal na papeles para sa organisasyon. Ang lalaking dati ay nagtatago sa likod ng mga dokumento ni Dante ay ngayon ay nagsisilbing sandigan ng mga taong nangangailangan ng katarungan. Nang mapansin siya ni Tristan, dahan-dahang itinigil nito ang kanyang ginagawa at ngumiti. Ang dami na nating natulungan, Tala. Hindi ko akalain na sa loob lamang ng maikling panahon, marami ng buhay ang nagbago, wika ni Tristan habang lumalapit sa kanya. Hindi ito dahil sa atin, Tristan. Dahil ito sa kanila, sa kanilang kagustuhang magbago at mamuhay ng tama. Sagot ni Tala habang tumitingin sa labas ng bintana, kung saan makikita ang mga kababaihang nag-aaral ng paghahabi at pagluluto. Habang nag-uusap sila, isang mensahe ang natanggap ni Tala sa kanyang telepono. Ito ay mula sa abogado ng pamilya ni Dante. Nakasaad sa mensahe ang huling hatol ng korte. Ang lahat ng mga ari-arian ay formal nang naipamahagi at ang kaso ay opisyal ng sarado. Ang huling kabanata ng kanyang nakaraan ay tuluyan na ngang natuldukan. Naramdaman ni Tala ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng bigat na dala-dala niya noon ay wala na. Tiningnan niya si Tristan at sa mga mata nito, nakita niya ang isang pangako ng habambuhay na pagsasama, isang pagsasama
na nakabatay hindi sa pangangailangan, kundi sa pagkakapantay-pantay at tunay na pagmamahalan. Tristan, salamat. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang malunod sa dilim, pabulong na sabi ni Tala. Inilapit ni Tristan ang kanyang mukha kay Tala. Ang distansya ay naglaho hanggang sa maramdaman nila ang init ng bawat isa. Ang sandaling iyon ay hindi nangangailangan ng maraming salita. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng nararamdaman. Sa loob ng sentrong puno ng pag-asa, natagpuan nila ang isang pag-ibig na walang halong takot. Isang pag-ibig na malaya. Paglabas nila sa sentro, sinalubong sila ng liwanag ng papalubog na araw. Ang langit ay kulay kahel at ginto. Isang magandang saksi sa pagsisimula ng kanilang bagong yugto. Hindi na sila mga taong tumatakbo mula sa nakaraan. Sila na ngayon ang mga taong humaharap sa kinabukasan ng may buong tapang at pagmamahal. Ang bawat hakbang nila patungo sa sasakyan ay isang patunay na kahit gaano man kadilim ang ating pinagdaanan, ang liwanag ay laging naghihintay para sa mga taong marunong lumaban, magpatawad at magmahal ng tapat. Ang buhay ni Tala ay hindi na isang trahedya, kundi isang kwento ng tagumpay. Tagumpay ng isang babaeng naglakas loob, nabuksan ang kanyang puso at yakapin ang bagong bukas. Ang hangin sa probinsya ay sariwa at puno ng amoy ng mga bulaklak na namumukadkad sa paligid ng tahanan ni Tala. Ngayon ay anibersaryo ng pagbubukas ng sentro para sa mga kababaihan. Isang araw na puno ng pagdiriwang at pasasalamat. Ang bawat sulok ng bakuran ay pinalamutian ng mga simpleng palamuti. Ngunit ang tunay na ganda ay nanggagaling sa mga ngiti ng mga taong nakapaligid sa kanila. Si Tala, nakasuot ng isang simpleng bestidang puti, ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Tinitingnan niya ang mga kababaihan na masayang nagkukwentuhan at nagbabahagi ng kanilang mga natutunan. Hindi na nila kailangang magtago, hindi na sila nakayuko. Sa kanilang mga mata, makikita ang ningning ng pag-asa na matagal na nilang kinalimutan. Lumapit si Tristan, may dalang 2 baso ng malamig na katas ng prutas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmahal at puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang babaeng nagbago ng kanyang buong buhay. Hindi ko akalain na makakarating tayo sa ganito, Tala. Noon, ang tanging layunin natin ay ang makaligtas. Ngayon, nagbibigay na tayo ng buhay sa iba. Wika ni Tristan habang iniaabot ang baso. Kinuha ito ni Tala at uminom ng bahagya. Dahil ito sa'yo, Tristan, kung hindi ka naniwala sa akin, kung hindi mo ako tinulungan, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa loob ng mansyong yon, nawawala ang aking sarili. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanila. Si Nanay Delia, na ngayon ay mas malusog na at puno ng sigla. Tala, Tristan, maraming salamat sa lahat ng ito. Dahil sa inyo, ang mga babaeng ito ay may kinabukasan na, ani Nanay Delia, habang pinupunasan ang kanyang mga mata na may bahid ng saya. Habang nagdiriwang ang lahat, tumingin si Tala sa malayo. Ang kanyang nakaraan, ang sakit, ang takot, ang pagtataksil ni Dante, at ang malupit na pagtrato ni Nicole ay hindi na nagsisilbing piring sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay nagsilbing mga aral na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat pilat ay naging tanda ng kanyang katapangan. Biglang tumahimik ang paligid nang magsimulang magtugtog ang isang simpleng musika. Hinila ni Tristan si Tala patungo sa gitna ng damuhan. Sa ilalim ng mga bituin na unti-unting lumilitaw sa langit, dahan-dahan silang sumayaw. Walang ibang tao, walang ibang ingay. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga puso na nag-aawitan sa iisang ritmo.
Tala. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, ang isang bagay na natutunan ko ay ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay desisyon, desisyon na manatili sa kabila ng lahat. Wika ni Tristan habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Tala. At iyan ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko, Tristan. Ang piliin ang kalayaan, ang piliin ang katotohanan, at ang piliin ka. Sagot ni Tala habang isinisandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang gabi ay payapa. Ang mga sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom, hindi dahil kinalimutan na ang mga ito, kundi dahil tinanggap na ang mga ito bilang bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga taong nagmamahal sa kanila, nahanap ni Tala ang pinakamahalagang kayamanan, ang kapayapaan ng loob na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi sa mundo. Ang araw ay sumisikat nang may kakaibang kinang sa ibabaw ng malawak na dalampasigan. Nakatayo si Tala sa gilid ng dagat, hinahayaan ng mga alon na humalik sa kanyang mga paa. Ang bawat paghampas ng tubig ay parang paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Iniiwan ang mga bakas ng paalam sa buhangin na unti-unting binubura ng dagat. Sa likod niya, nakatayo si Tristan, hawak ang mga kamay ng isang batang babae na kanilang tinutulungan sa sentro. Isang bata na ngayon ay may pangarap na at hindi na natatakot sa bukas. Ang eksenang ito ay hindi na isang pangarap. Ito na ang kanilang katotohanan. Sinagot ni Tala ang 3 tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Mga tanong na siya lang ang makakasagot. Una, napatawad ko na ba? Oo, hindi dahil karapat-dapat ang mga taong nanakit sa akin, kundi dahil kailangan ko ang kapatawaran para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa kasalanan, kundi ang pagpapakawala sa kadenang nagtatali. Sa akin, sa aking nakaraan. Wala na ang puot. Pinalitan na ito ng pag-unawa na ang bawat isa sa atin ay may pinipiling landas at sila ay pumili ng landas ng kadiliman. Pangalawa, nahanap ko na ba ang kapayapaan? Oo. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng kakayahang harapin ang anumang unos ng may matatag na puso. Natagpuan ko ang kapayapaan sa pagtulong sa iba, sa pagyakap sa pag-ibig na totoo, at sa pagiging tapat sa aking sarili. Pangatlo, ano ang aral na aking iniwan? Ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo ng sariling dangal. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng kalayaan, hindi ng gapos. Ang bawat babae ay may lakas na bumangon, at ang bawat sugat ay may kaakibat na aral na magpapatatag sa atin. Tumingin si Tala sa malawak na karagatan. Ang buhay ay tulad ng dagat. Minsan ay kalmado, minsan ay maalon, ngunit hindi ito humihinto. Handa ka na ba? Tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Huminga ng malalim si Tala. Inaalala ang babaeng dati ay umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang babaeng natuto, lumaban at nagwagi. Ngumiti siya, isang ngingiting totoo na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Oo, Tristan. Handa na ako sa lahat ng susunod na kabanata ng ating buhay. Sagot ni Tala. Sabay silang naglakad palayo sa pampang, patungo sa isang kinabukasan na walang halong pagpapanggap, walang halong takot, kundi puno ng liwanag at pagmamahal. Ang kwento ni Tala ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa paglaya. At sa mundong ito, ang bawat boses na naglakas loob na magsalita, ang bawat pusong naglakas loob na magmahal, ay ang siyang tunay na bayani ng sarili nilang kwento. Sa paghupa ng mga alon at pagtahimik ng dalampasigan, ramdam ko ang bigat ng nakaraan na unti-unting napapalitan ng gaan ng isang malayang bukas. Ang bawat hakbang ni Tala ay hindi na bakas ng isang taong tumatakas, kundi ng isang taong handang yakapin ang kanyang sarili sa gitna ng liwanag. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama ko
hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Hindi ko malilimutan ang sandaling kailangang iwanan ni Tala, ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan sa gitna ng ulan sa kusina. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila mga luhang matagal na nating itinago. Ang mga eksenang ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nakita ko sa paligid. Mga kwentong ipinaglalaban ng may pagpapakumbaba at tapang. Ang ating mga dokumento sa kwento ay nagsilbing simbolo ng katotohanan. Tulad ng mga papel na yon, ang ating dangal ay hindi dapat hayaang mabura ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Tala na patawarin ang lahat at magsimulang muli nang walang halong paghihiganti? O dapat ba niyang hinarap ang hustisya sa paraang mas mabigat? Gusto ko kayong makinig habang ginagawa ninyo ang inyong mga gawaing bahay o habang nagpapahinga kayo sa inyong mga tahanan. Ibahagi ninyo sa amin sa komento ang inyong saloobin o kung mayroon din kayong sariling laban na kasalukuyan ninyong pinagtatagumpayan, makinig kami, handa kaming makinig sa inyong kwento. Huwag ninyong kalimutang mag-like at mag-share kung ang kwentong ito ay nagbigay ng liwanag sa inyong puso ngayong araw. Naway maging matatag kayo sa pagharap sa inyong sariling bukas at huwag ninyong kakalimutan na kayo mismo ang may hawak ng panulat sa inyong sariling kwento. Pagpalain kayo ng katahimikan at ligaya